Ay magandang umaga sa inyo mga kapatid. Tayo po muli ay mag-aaral ng banal na salita at tayo po ay merong serye na pinag-aaralan at ito po ay yung Gospel of John. At nandito na po tayo sa chapter 1, part 3. Napag-aaralan na po natin yung part 1 and part 2 at ngayon na po naman ay pupunta tayo sa part 3 nitong chapter 1 ng Gospel of John. At bago natin tuloy-tuloy na pag-aralan ito ay sariwain muna natin yung dahilan kung bakit niya isinulat ang aklat na ito. At ito mababasa natin po sa John chapter 20 verse 30 to 31. At ganito po ang ating mababasa. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So makita natin ang dahilan kung bakit isinulat ang aklat na ito ay upang maipakilala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa pagbabasa mo nito, kung ikaw ay mananampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ikaw ay magkakaroon ng buhay sa kanyang pangalan. At sa mga nakaraang mga pag-aaral natin ay nakita natin unang-una inintroduce siya as the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa part 2, nakikita natin itong Word na ito, nasa kanya yung buhay, at ang buhay ay ang ilaw ng sanlibutan o ilaw ng mga tao. At ngayon ay pag-aaralan naman natin yung witness nitong ilaw na ito. At ito ay mababasa natin doon sa John chapter 1 verse 6 to 8. Ganito po ang ating mababasa. There was a man sent from God whose name was John. So yung author po ng aklat, John the Apostle. Pero po itong tinutukoy po ni John the Apostle, ito naman po yung John the Baptist. At ito po yung sinasabi dito sa verse 6. Ulitin natin ang sabi. There was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light. So siya yung magbe-bear witness of the light, no? That all through him, through the light, might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. So maliwanag na pinaliliwanag ni Juan the Apostles na itong magwi-witness ng light, hindi siya mismo yung actual na light, pero siya yung magwi-witness doon sa light. So i-witness nung witness na ito na tinatawag natin John the Baptist, ito ang i-witness niya po yung light. Tatandaan natin sino yung light, yun rin po yung Word, na siya rin yung buhay, at yung buhay na ito, siya rin yung yung ilaw. At yan, kung titignan po natin doon po sa chapter 2 ng John chapter 1 ay atin na pong natalakay. At kung hindi nyo pa po ito napapanood, sana po ay tingnan nyo po doon sa aking playlist at mapapanood po ninyo ito pong Word, Life, Light na part 2 ng chapter 1. So punta po tayo ulit dun sa kay John. Ang sabi po doon sa John chapter 1 verse 15, ganito po ang ating mababasa. John bore witness of him and cried out, saying, This was he of whom I said, He who comes after me is prepared before me, for he was before me. So sabi niya, ito yung aking pinatutunayan at ito yung aking sinasabi sa inyo. No? Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. So yung kanyang sinasaksiyang ilaw, ito ay una sa kanya. Pero ito ay dumarating sa sa hulihan niya. Sa verse 19 ng chapter 1 ng John, ganito ang ating mabasa. Now this is the testimony of John. Ang John po dito ay si John the Baptist. When the Jews sent priests and Levites for
from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." So, tahasan niyang sinabi na doon sa nagtatanong sa kanya, sino ka? Sabi niya, hindi ako ang Kristo. So, makikita natin, siya ay sasaksi doon sa ilaw, pero ang concern ng mga tao itong sinasaksihan niya ng ilaw, yung Christ. Therefore, yung sinasaksihan niyang ilaw, yun rin yung sinasaksihan niya na Christ, na ina-anticipate naman nung mga Pharisees, at ng mga religious leader nung panahon niya. Na sa 24, ganito po ang ating mababasa. Now those who were sent were from the Pharisees. Yun nga po, nabanggit ko na po kanina sa inyo. Sabi, and they asked him saying, "Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophets?" So nagtataka sila, nagpapaptize ka, nakikita namin nagbabaptize ka sa tubig, pero sabi mo hindi ka si Kristo. At dito ay kailangan maipaliwanag niyan yung pagkakaiba nila doon sa kanyang sinasaksihang Kristo at doon sa kanyang trabaho. Yung trabaho ng Kristo at yung trabaho niya. At ganito ang ating mababasa dito po sa Luke chapter 3 verse 15 to 16. Now as the people were in expectation and all reason and in their heart about John, whether he was the Christ or not, John answered, saying to all, "I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Sabi niya, hindi ako ang Kristo. Ang Kristo, yung magbabaptize sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ang trabaho ko lang, magbautismo saan? Sa tubig. So may pagkakaiba doon sa pagbabautismo sa tubig at pagbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. At may pagkakaiba ang trabaho ni Juan sa trabaho ng kanyang sinasaksihan, na ito nga ang Kristo. Ang Kristo magbabaptize sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya na mag-witness o magsasaksi doon sa Kristong darating, ay ihahanda niya ang mga tao sa pamamagitan ng paghihikayat dito na magsisi at magbalik loob sa Diyos at magpagbautismo saan? Sa tubig. Ngayon, dahil sa sinabi ni Juan na iba ako sa kanya, siya yung magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, obligasyon ni Juan na maipaliwanag itong bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. At ganito yung ating mababasa. Basahin natin ulit doon sa verse 16 ng chapter 3 ng Luke, at ganito ang ating mababasa sa banal na kasulatan. John answered, saying to all, "I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." At paano niya ipaniliwanag ito? Pinaliwanag niya ito sa pamagitan ng mga illustration at sa tinatawag na Hebrew parallelism. So para maipaliwanag ito, nagbigay siya ng illustration. At ang illustration kanyang ginamit ay mabasa natin doon sa verse 17. At ganito, tandaan niyo, ang kailangan maipaliwanag niya yung baptismo sa Espiritu Santo at sa apoy. At ito yung kanyang pagpapaliwanag. Sa verse 17, his winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor. So, pinigure out niya na yung Kristong darating ay parang isang magsasaka na umani at nililinis niya yung kanyang bangan. Ulitin natin. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable
fire. So yung baptism of the Holy Spirit, yun yung pag-gather ng wheat into at ilalagay niya doon sa kanyang bangan. At yung baptism of fire, yun naman po yung pag-gather ng mga dayami at ito ay susunugin niya sa apoy na na hindi mamamatay. Tingnan po natin yung illustration. At dito sa illustration pong ito ay makikita natin yung Christ, sabi ni John the Baptist, yun yung magbabaptize sa Espiritu Santo at magbabaptize sa apoy. At yung baptism of the Holy Spirit na mababasa natin doon sa illustration niyang ginawa ay yun yung pag-gather ng wheat at paglalagay nito sa kanyang bangan. At yun naman baptism of fire, yun yung pag-gather ng chaff o ng dayami upang ito ay sunugin at ito ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay. Ano yung apoy na hindi mamamatay? Di ba? Alam natin yon. Kapag sinabing apoy na hindi mamamatay, ito ay sa impyerno. Ibig sabihin ito ay kaparusahan. At yung paglalagay ng wheat, ng trigo doon sa kanyang barn, ito naman po yung yung kaligtasan. Mapipreserve yung wheat, pero yung chaff hindi siya mapipreserve, siya po ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay. So ito ay may kinalaman dun sa kaligtasan at kaparusahan. Yung baptism of the Holy Spirit, yun po yung kaligtasan, at baptism of fire, yun po yung kaparusahan. At ito hindi kayang gawin ni Juan. Ang makakagawa lang nito, yung kanyang binibear witness na light, na itong light na ito ay ang Christ. At alam natin na ito ang ating Panginoong Jesus. At sa verse 29 to 31, ganito ang ating mabasa. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, After me comes a man who is prepared before me, for he was before me. I did not know him, but that he should be revealed to Israel. Therefore, I came baptizing with water. So, nakita niya, the next day, nakita niya si Jesus. At si Jesus ay magpapabautismo rin sa kanya. In-introduce niya naman itong si Jesus na the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, siya ay magbe-bear witness sa light. Siya ay magbe-bear witness sa Christ. At siya ay nag-bear witness dun sa Lamb of God. So, he's referring to only one person. At yan nga ang ating Panginoong Jesus. At sabi niya, ang dahilan kung bakit ako nagbabautismo sa tubig ay para maipakilala ko itong Lamb of God who takes away the sin of the world. So, sa chapter 1, verse 32 to 34, ganito naman po ang ating mabasa. And John bore witness saying, I saw the Spirit descending. Ito yung actual na pagbabautismo niya sa ating Panginoong Jesus. At ito yung kanyang nasaksihan. John bore witness saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, Upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit, of course with fire. And I have seen and testified that this is the Son of God. So itong pong si John the Baptist, ano yung bine-bear witness niya? So makikita natin, bine-bear witness niya yung light, bine-bear witness niya yung Lamb of God, bine-bear witness niya yung Christ, and bine-bear witness niya yung the Son of God. So, yung ating Panginoong Kristo, siya yung pinatutunayan ni Juan, bagamat siya ay iisa,
pinatutunayan ni Juan sa apat na klase, no? Ang ating Panginoong Kristo, siya yung light. Ang ating Panginoong Kristo, siya yung Lamb of God who takes away the sin of the world. At pinatutunayan niya rin na ito ay ang Christ at Son of God. So sa ating pong pag-aaral, nakarating na po tayo sa part 3. At kung simula ay pinatunayan na si Jesus ang Word, siya rin yung life, siya rin yung light, siya rin yung Lamb of God, and Christ and the Son of God. So ito po yung ating Panginoong Kristo. At ito po yung pinatutunayan ni Juan the Apostle, no, nung sumulat ng aklat, na ito nga po si Jesus, siya na nga po ang Christ, siya na po yung Son of God. Sapagat sa pagiging Christ niya at Son of God, siya na nga po yung Word na kasama ng Diyos at ang Diyos. At sa pamagitan niya, nilikha ang sanlibutan. At siya na rin yung nagbibigay ng buhay. At ang buhay na ito ay ang buhay na walang hanggan. At siya na rin po yung nagbibigay ng liwanag. Ibig sabihin, pagkaunawa, maintindihan itong mga plano ng Diyos sa upang ang mga nabubuhay sa kasalanan ay magbalik loob sa Diyos at mamuhay sa kaliwanagan. At siya na rin po yung Lamb of God. Ito po yung sacrifice ng Diyos para sa ganon ay mailigtas niya ang buong sangkatauhan, who takes away the sin of the world. At siya na rin nga po yung ipinangakong Christ na siya po yung the Son of God. So, thank you for watching at sana po ay nag-enjoy kayo sa video ito at sana po ay natuto kayo. At kung bago po kayo sa video ito o sa aking channel, Nehemia Sayuhay, sana po ay mag-subscribe kayo, i-ring nyo na rin po yung bell, at i-like nyo na rin po. At kung gusto nyo i-share ito sa inyong mga kaibigan na gusto nyo rin sila ay matuto ng mga salita ng Diyos, ay i-share nyo na rin po. At kung gusto nyo mag-comment at kung meron po kayo mga katanungan, mag-comment rin po kayo. So, ako po si Nehemia Sayuhay at taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. At bago po natin wakasan ang video ito, ay sana po ay panoorin na rin po ninyo ang mga video ito na nasa inyong harapan. At muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.